Imagine this, si Jesus Christ, yung main figure ng Christianity, hindi pala siya yung iniisip natin. Sa halip, isang Greek philosopher daw na si Apollonius of Tyana. Medyo wild yung idea, di ba? Pero ganyan nga ang claim ng medyo controversial na 2016 documentary na Bible Conspiracies. Yung documentary na to, na available sa Amazon Prime, ay talagang nagpainit ng mga debate at usapan, scholar man o hindi. Parang plot twist sa mystery novel at nagpapatanong sa lahat ng alam mo. Pero may katotohanan kaya sa likod nito? O baka naman isa lang ito sa mga conspiracy theory na gusto lang paguhin ang history? Pero bago pa natin ituloy ang diskusyon, make sure na hit mo yung like button at isubscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Sumakay tayo sa time machine at bumalik sa 1st century Anno Domini. Ang destination sa bayan ng Tyana sa Cappadocia sa Roman Anatolia na ngayon ay kilala na bilang Kemerisar sa modern-day Turkey. Andito si Apollonius, isang Greek philosopher at religious leader na magiging main character ng isang controversial theory. Hindi basta-basta itong si Apollonius bilang isang philosopher. Isa siyang Neo-Pythagorean na follower ng school of thought na nagre-revive ng Pythagorean doctrines. Pero higit pa sa pagiging philosopher, si Apollonius ay kilala rin bilang sage, orator at diviner. Ang buhay niya ay puno ng paglalakbay at pagtuturo sa Middle East, North Africa at South Asia. Pero ang talagang nag-highlight kay Apollonius ay yung mga kwento ng mga miracles niya. Oo, tama ang narinig mo, mga mirakulo. Tulad nga ni Jesus, sinasabing gumawa rin si Apollonius ng mga miracles bilang wandering sage. Sobrang captivating na mga kwento niya na humantong pa siya sa paglilitis dahil nga sa bintang na gumagamit siya ng mahika laban sa emperor. Pagkatapos ng kanyang conviction at death penalty, naniniwala ang kanyang mga tagasunod na siya ay umakyat sa langit. Grabe yung buhay ni Apollonius, sobrang extraordinary na nagkaroon siya ng malaking impact sa kultura. Yung mystical lifestyle niya ay tinitignan bilang halimbawa at naging key figure siya ng Neo-Pythagoreanism. Ang kanyang buhay at mga gawa ay nakadocument sa Life of Apollonius na kinolekta yung maraming bahagi ng mga alamat na nauugnay naman sa kanya. Ngayon na mas kilala na natin si Apollonius, subukan nating tuklasin ang mga pagkakatulad niya kay Jesucristo. Ang mga similarities na ito ay ang core ng controversial theory na binanggit sa Bible Conspiracies documentary. Una sa lahat, parehong si Jesus at si Apollonius ay mga charismatic leader ng relihiyon na nabuhay ng same era. Parehas silang manlalakbay, nagpapalaganap ng kanilang mga turo at nagtitipon ng mga tagasunod. Ang buhay nila ay highlighted ng kindness, wisdom at syempre mga miracles. Yep, mga miracles. Pareho silang gumawa ng extraordinary feats na lumalabag sa mga natural laws. Pinagaling nila ang mga may sakit, muling binuhay ang mga patay, at kahit ang pagkontrol sa panahon ay ginawa rin nila. Yung mga miracle acts nila hindi lang nagdala ng followers, pero mas lalo pang nagpatibay ng status nila bilang mga divine beings sa mata ng marami. Isa pang striking parallel ay ang kanilang pag-akyat sa langit. Pagkatapos ng kanilang kamatayan, parehong pinaniniwalaan na umakyat sa langit sina Jesus at Apollonius. Isang paniniwala na lalo pang nagpatibay ng kanilang divine status sa mga tagasunod nila. Pero baka ang pinaka-intriguing similarity nila ay ang way of teachings nila. Parehong nagtuturo sina Jesus at Apollonius tungkol sa pag-ibig, compassion at spiritual enlightenment. Ang kanilang mga mensahe ay lumalagpas sa mga hangganan at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa milyon-milyon kahit sa kasalukuyan. Kahit na interesting yung similarities ni Jesus at Apollonius, yung differences nila ang talagang nagsiset apart sa kanila. In the end, ito ang pagkakaiba na nagtulak sa mga scholar na questionin ang teoryang binato ng Bible Conspiracies. Unang-una, pag-usapan natin ang tungkol sa kanilang pinagmulan. Si Jesus ay isang Hudyo mula sa Nazareth, samantalang si Apollonius naman ay isang Griego mula sa Tyana. Ibang-iba yung cultural at geographical backgrounds nila na malamang ay malaki ang naiambag ng kanilang mga turo at filosofiya. Pangalawa, magkaiba ang kanilang paraan sa paggawa ng mga mirakulo. Si Jesus gumawa ng mga miracle bilang acts of compassion para makatulong sa mga nangangailangan.
Samantalang itong si Apollonius, gumawa ng mga miracles para ipakita ang kanyang mga paniniwalang philosophical. Ang pagkakaibang ito sa intensyon ay malinaw na nagpapakita ng kanilang natatanging mga personalidad at ideolohiya. Isa pang mahalagang pagkakaiba ay nasa kanilang mga tagasunod. Ang mga tagasunod ni Jesus ay nakita siya bilang isang Mesaya, ang anak ng Diyos na dumating para iligtas ang sangkatauhan mula sa kasalanan. Sa kabilang banda, ang mga tagasunod ni Apollonius nakita siya bilang isang matalinong philosopher at divine sage, pero hindi naman exactly as a savior. At lastly, sobrang laki ng difference sa historical records ng buhay nila. Ang buhay ni Jesus ay naitala sa New Testament ng Bible, na sacred text ng mga Kristiyano sa buong mundo. In contrast, ang buhay ni Apollonius ay naitala sa The Life of Apollonius of Tyana na isinulat ni Philostratus, isang Greek sophist noong Roman Imperial period. Ngayon na pag-usapan na natin ang mga pagkakatulad at pagkakaiba ni Jesus at Apollonius, tingnan natin kung ano ang masasabi ng mga eksperto. Sa huli, ang kanilang mga pananaw ang makakatulong sa atin na unawain ang complex at controversial theory na ito. First off, andyan si Sam Boyd, isang expert sa religious at Jewish studies sa University of Colorado Boulder. Ina-acknowledge ni Boyd na may mga similarities talaga yung buhay ni Apollonius at Jesus of Nazareth. Pero binibigyan din niya ang mahalagang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Halimbawa na nga lang, kahit inakala ng pinakakilalang biographer ni Apollonius, ito nga ay si Philostratus, na sabay silang nabuhay, malamang na ipinanganak si Apollonius ilang taon pagkatapos ni Jesus. Next, andito si John Fitzgerald, theology professor sa University of Notre Dame sa Indiana. Nagbigay si Fitzgerald ng interesting comparisons sa mga sinasabing ginawa ni Jesus at sa mga kwento tungkol kay Apollonius. Pero diretsahan niyang sinabi na walang legit scholar ang dapat mag-identify sa kanilang dalawa bilang pareha. Pinanindigan niya na definitely hindi Greek si Jesus. Binibigyan din ng mga opinyon ng mga scholar na ito ang complex theory na inilatag ng Bible Conspiracies documentary. Kahit may undeniable similarities sa pagitan ni Jesus at Apollonius, mayroon ding malalaking pagkakaiba na hindi pwedeng paliwalain. Kaya obvious na hindi pa fully accepted tong theory sa academic world. So, ano nga bang hatol? Si Jesus Christ pa talaga yung Greek philosopher na si Apollonius of Tyana? O isa na naman tong conspiracy theory na gusto lang mag-rewrite ng history? Gaya ng ibang theories na humahamon sa mga itinatag na paniniwala, yung Bible Conspiracies documentary ay nakatanggap ng fair share ng criticism. Sinasabi ng mga kritiko na pinipili lamang ng dokumentaryo ang mga katotohanan na aakma sa kanilang narrative. Tapos, binabaliwala pa yung major differences sa pagitan ni Jesus at ni Apollonius. Isa sa mga major na criticism ay ang pagdepende ng documentary sa life of Apollonius ni Philostratus na isinulat mahigit isang siglo matapos ang kamatayan ni Apollonius. Sinasabi ng mga kritiko na puno ang bayo ng mga kahanga-hangang kwento at milagro na malamang ay pinalaki sa paglipas ng panahon. Kapag kinompare mo ito sa New Testament na isinulat mas malapit sa panahon ni Jesus, lumalabas na medyo hindi matibay yung historical foundation ng claims ng documentary. Isa pa sa mga issue ay yung pag-interpret ng documentary sa similarities ni Jesus at Apollonius. Ang point ng mga critics ay maraming religious figures nung time na yon ang may similar traits at stories. So hindi nangangahulugan na may direktang koneksyon ang mga pagkakaparehong ito. Bukod pa dito, kini-question ng mga critics ang motibo ng documentary. Iminumungkahi nila na ang controversial claims na ito ay mas tungkol sa paglikha ng ingay at paghihikayat ng manonood kaysa sa pagpresenta ng solid at well-researched historical analysis. Yung Bible Conspiracies documentary, kahit intriguing yung theory, ay obvious na may significant flaws. Sa mga ganitong klaseng extraordinary claims, importante talaga na maging skeptical at mag-apply ng critical thinking. Kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.